guys, it's me again, Geraldine, isang proud katulong dito sa Hong Kong. And dahil naiwanan na naman tayo ng ating amo, ay may pagkakataon na naman tayo para magbahagi ng ating kaalaman. Charot! Pero bago ang lahat guys, huwag kakalimutan mag-like and subscribe sa ating video para sa mga susunod na kabanata. Chat. Para sa susunod natin mga uploads ay updated kayo. So, our topic for today is all about domestic work NC2. Well, wag na natin patagalin. Para saan ba ang domestic work NC2? Ano ba yung mga dapat natin malaman at paano ba ito maipapasa? Yun yung mga pag-uusapan natin sa ngayon. So, wag nyo akong iiwan hanggang dulo. Charot! So, ito na nga guys. Wag na nga natin patagalin, no? Ano ba yung domestic work NC2? Ito yung certificate, isa sa requirements na kailangan para tayo ay makapagtrabaho sa ibang bansa bilang katulong. Kung meron kayong ibang mga certificate dyan like housekeeping, hindi pa rin siya valid. So, kailangan domestic work NC2 kung magtatrabaho abroad. So, guys, dito sa Hong Kong, tayo shoulder natin ang pagbabayad niyan. Training na yan, kaya kailangan nating ayusin, ipasa agad yung assessment kasi para hindi tayo paulit-ulit na mag-training. Sa Middle East kasi, agency or yung employer nagbabayad niyan. Pero dito kasama yan sa tinatawag nating placement fee. So tayo ang magbabayad, kaya ayusin natin. And then, sa assessment guys, wag natin kakalimutan dyan na yung location, yung dapat nating isuot, mga kailangan natin sa assessment day. Tapos kung anong pangalan ng assessor, kasi minsan tinatanong nila yan, anong pangalan ng assessor, tapos kahit magkaharap kayo, hindi mo siya masagot kung anong pangalan. So, isa yan sa dapat nyo ding alamin. And then, domestic work NC2, meron yung bed setting, table setting, cooking, cleaning, ironing, washing. So, sa bed setting, kailangan yung alamin kung paano yung tamang pagkakasunod-sunod ng pag-aayos ng bed. Yung tamang proseso talaga. Kasi, pero pagdating naman dito guys, hindi naman sa pag-aano no. Pagdating dito, lahat ng pinag-trainingan dyan sa TESDA, hindi naman nagagamit. Pero, at that time, talagang anuhin nyo siya. Sa uluhin nyo, aralin nyo ng mabuti kasi talagang minsan mahigpit sa assessment. Depende din talaga sa assessor. Kaya, habang nandiyan kayo, aralin nyo muna. Pero huwag kayo magpaka-pressure niyan kasi sa totoo lang, hindi naman talaga yung ginagamit in real life dito. Okay, so pangalawa is yung ano ba tayo? Bed setting, table setting. Yung sa table setting naman guys, kung paano yung tamang setting ng table, tapos meron pa yan kung ano yung mga unang, may mga, ano pa yan, may mga tawag doon, mga tray pa yan, kung ano yung unang ilalagay mo doon, kung saan mo ilalagay yung tubig, saan mo ilalagay yung kutsara, ganito, ganyan. Tapos may mga, ano pa yan, mga posture, ano ba dapat, ganito, ganyan. So, kailangan nyo rin aralin yon. And then, yung sa ironing naman, na kailangan nyo malaman doon is yung kung paano o saan dapat magsimula kapag nagpa-plancha, kung kwelyo ba yan or sa ano. Ituturo naman sa inyo yan lahat sa training. And then, sa washing, yung sa washing naman, kailangan yung malaman kung merong mga clothing merong mga damit na kailangan i-hand wash, hindi siya pwedeng ilagay sa machine. So, yun yung dapat nyong alamin. And then, yung sa cooking naman, depende yan kung saang lugar kayo papunta. Like, kung dito kayo sa Hong Kong, syempre, Hong Kong cuisine, cuisine. Yun yung dapat yung, aaralin doon sa training na yon. So, marami, iba't ibang bansa, iba't ibang mga, iba't ibang mga putahe or mga paraan ng pagluluto. So, dito sa Hong Kong, marami silang paraan. Ang dito, tsaka mag-prepare kayo kasi dito sa Hong Kong. Lalo na pag yung amo nyo medyo tipid sa pagkain. Talagang isang beses lang kayo makakakain ng kanin, gabi lang. So, i-prepare nyo yung sarili nyo. Tsaka, yung kain nila dito, yung bowl lang na maliit na na bowl, tas maliit, kunti lang na kanin. Yun yung kain dito, kaya i-prepare nyo. Doon naman sa Middle East, ang kain namin doon ng kanin is tanghali. Kadalasan tanghali. So, depende, no? Hindi katulad sa atin dyan sa Pilipinas, umaga, tanghali, gabi, puro tayo kanin. So, hindi siya ganon. Isa yan sa kailangan nyo ihanda kapag kayo ay gusto nyo magtrabaho bilang katulong sa ibang bansa or yan yung isa sa dapat nyong malaman. So,
Uy, wait, may nakalimutan pala ako. Yung cleaning. Yung cleaning, kailangan yung matutunan doon yung kung para saan yung mga panglinis na yun. Kasi itatanong yun. Tapos, huwag kayong gumamit ng pang panglinis na mga kung ano-ano kung hindi nyo alam para saan yun. Kasi talagang, mapapagalitan kayo. Yun yung mga 6 na kailangan yung aralin at matutunan sa test the training. So, kapag naipasa nyo yan, congratulations kasi tuloy-tuloy na ang inyong proseso. At congratulations din kasi syempre malamang kapag kayo ay nag-test the training na, meron na kayong employer niya, nag-aantay na lang kayo ng visa. So, see you soon dito sa Hong Kong and ayusin nyo, ipasa nyo yung test the training na yan. At maging mabait kayo sa assessor, maging respectful kayo sa assessor para at least kahit medyo may mali kayo konti, may konsiderasyon, di ba? Huwag kayong maldita sa assessor niyo. So, ano pa ba? See you dito sa Hong Kong. Good luck sa inyong journey bilang katulong. And laban lang para sa pamilya. Thank you so much. Ilang muna sa ngayon. Thank you sa aking amo na iniwan ako. Wag niyong kakalimutan mag-like and subscribe, guys. Bye-bye!